Good morning, magandang umaga. Kumusta po kayo mga ka-business at mga kapapi? Ayan, pasensya na kayo kung ako po ay ngayon lang nakapag-reaksyon dahil na busy po tayo. Alam niyo po, ang dami na pong nangyari, ano po. Noong naka-business, no, mayroon maganda, ano po, mayroong mga, kumbaga, mga pangyayari na minsan ay nakakapagbigay ng kalituhan sa mga followers. Bagamat alam kong ito ay pagsubok lamang. Alam niyo po mga idol, nagkaroon po ako ng pagtataka ano po kasi natuwa ako doon sa pagbabalik ni Intoy. Nagbalik si Intoy, nagpunta sa ka-business. Sabi ko, eto na, this is it. Ito po yung pinakamainam, ito po yung pinakamagandang pagkakataon dahil ito naman po ang kagustuhan ng karamihan. Pero kasunod naman doon ay medyo nagkaroon naman ng problema si Bay at Junjun. Sabi ko nga, ano bang nangyayari sa ka-business? Parang sunod-sunod na lamang ang dagok. Bagamat mga idol, may latest video po si Mr. Ka-business at napag-usapan na po nila ang lahat doon. So, panoorin po natin yan. Itong reaction ko ay ito po ay parang sa loobin ko lang doon sa mga previews ng mga nangyari. Alam niyo po, mahirap kasi ang sitwasyon ng mga nakinahaharap po ni Intoy, ni Labay kasi mayroon silang mga sariling mga followers. So, siyempre, ang bawat followers ay hindi maiiwasan na magkampihan. Pero para sa akin, ganito po yan kasi ganito lang po yan. Natural ang mga nangyayari sa ka-business. Bakit ka mo? Dahil sa isang pamilya, isang pamilya na ang pinanggalingan ay isa lamang sinapupunan. Mula sa isang sinapupunan ng ina. Paglaki, minsan nagkakaroon pa ng hindi pagkakaunawaan. Ano pa kaya itong pamilya ng ka-business na inipon siya mula sa iba't ibang komunidad? Si Intoy, iba ang kulturang kinalakhan. Si Bay, iba ang kulturang kinagisnan. Ganoon din si Boknoy, si Bornok, si Bong. Iba-iba ang kanilang mga komunidad na ginalawan. At ngayon ay pinag-isa sila dahil sa ka-business. So ito yung pinakamalaking hamon at challenge para kay Mr. Ka-business. Kung paano niya pagdudugtungin, etong mga taong ito para sa isang layunin. Dahil magkaiba nga po ang kanilang kultura at kinalakhan. So, sa mga nangyari, doon kay Intoy, kay Bay, at iba pa, kung may mga problema silang kinaharap, normal po yun para sa akin. Normal po siya. Ang sa akin lamang, payo lang is pinaka-importante na ang bawat isa ay sana maging parte ng solusyon, hindi siya maging parte ng problema. Dahil narasabi natin lagi, ang sakit ng kalingingan, ramdam ng buong katawan. Kapag nagkakaroon ng problema ang ka-business, pati ang mga followers. At hindi na rin po naiiwasan ng katulad ng ganyan na minsan may pagkakampihan. So nahahati na ngayon ang ka-business. Bagamat ang good news ay mayroong bagong video si Mr. Ka-business, panoorin po natin. Nag-usap na po sila, hindi po muna natin yan tatalakayin para mas lalong mabigyan ninyo ng pagkakataon na mapanood. Ang sa akin lamang is part po ng suggestion and ng mga payo. Siguro, para kay Mr. Ka-business, kay Mrs. Ka-business, maglaan din sila ng policy, ng isang, kumbaga, batas para sa mga kagwang, para sa lahat. Kailangan meron. Kasi, una, ang isang barkong sumasagwan kapag walang kumpas ay tila nawawala sa direksyon. Parang ganun. Hindi ko sinasabing nawala sa direksyon kasi maganda naman ang liderato ng Mr. Ka-business. Nagawa nga niya mapag-ayos ang lahat. Kaya lang, ang sinasabi ko, itong mga nangyari po, mga idol, sa ka-business na kung saan ay mga hamon, malulutas ang isa, mayroon na naman bago, ay isa pong pagkakataon na pwedeng maiwasan kung klarado sa mga kagwang ang policy ng ka-business. Mainam po yun para ang lahat ay alam nila, di ba? Isa po yan sa magkapagtutulak para at least magkaroon ng klaradong direksyon para sa mga kagwang ito pong ka-business family.
So, saludo din naman ako kay Mr. Kabisnes dahil sa kanyang puso, ano po, na talagang andyan para ayusin. Pero sana naman ay maunawaan din ng mga kagwang na wag naman masyadong, minsan may mga problema, wag naman masyadong uh, indahin, ano po. Wag na, kumbaga, wag na natin palakihin pa dahil ang nagsasuffer niyan, hindi lang ikaw, kundi si kabisnes. Lahat po yan. Si Mr. Kabisnes ang nagsasuffer. Nakikita po natin yung stress sa kanya, nakikita po natin yung kanyang nararamdaman dahil mahal niya ang mga taong ito. Ano? Bagamat hindi man maiiwasan. So, siguro para sa akin ay para din sa mga kagwang, pinaigting, ano po, na pangunawa. Una, nasa social media kayo at hindi maiiwasan. May mga tao talaga na tandaan ho natin, ang kanilang purpose ay sirain ang ka-business at kasabay o kasama kayo sa mga tinatarget ng mga bagay na yan. At tayo ay kung magkakaroon ng pusong mamon sa mga bagay-bagay na yan, ay matutuwa sila at kumbaga nagiging matagumpay ang kanilang mga hangarin na pabagsagin ang ka-business. Pero syempre, dahil nga po sa inisyatibo ni Mr. Kabisnes, sa kanyang puso, sa kanyang pagmamahal, ay hindi nagtagumpay ang lahat. Well, sana po mga idol, ito po naman ay payo lang. Huwag niyo pong consider. Kasi nasasaktan din tayo kapag nakikita natin malungkot ang ka-business. Sobrang, kahit ako mga idol, hindi ko maalam kung paano ako mag-reaksyon. No? Kasi kapwa mahal natin mga tao, kung marereaksyonan mo ang isa, baka maging negative ang dating sa kanila na, uy, bakit si taong gala? Ganito ang mga sinasabi. Di ba? Minsan din natin alam yung acceptance. Pero dito po sa kabuuan, ang masasabi ko lamang is maging mapagmatsyag. Mula sa mga kagwang, magmatsyag kayo. Mula kay Mr. Kabisnes sa lahat, magmatsyag tayo. Bakit? Kasi hindi natin alam kung saan papasok ang palaso na galing sa mga detractors, sa mga basher para sirain ang ka-business. Sino ang tatamaan nito? Kasi pag maging pusong mamon tayo ay mahirap nararamdaman, kumbaga natutuwa lang sila dahil nagtatagumpay. Magpakatatag kayo, mga kagwang, magpakatatag kayo dahil alam kong hindi lang ito ang darating pang mga marami pa sa paglalakbay ninyo bilang social media influencer. Pero tandaan ninyo, isa na po kayong social media influencer. Ano po ibig sabihin doon? Hindi po lahat ng mga taong nanonood sa inyo ay gusto kayo. May mga taong nanonood lamang sa inyo dahil inaabangan lang nila ang pagkakamali ninyo. At kapag sa panahon na kayo po ay nasasaktan, sa panahon na kayo po ay nahihirapan, sa panahon na ramdam nila na nararamdaman ninyo ang sakit, natutuwa sila. So dapat, kung may mga pagkakataon ng ganito, kung pwedeng ignore, move on, kapit tayo sa ating paninindigan, sa ating puso, sa ating pagmamahal na tayo ay iisa para sa ka-business. Ako po si Taong Gala, mga idol, mapagpalang araw po sa lahat. Kumusta po naman kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, follow and connect mga idol, ka-business official, ka-business family. And of course, Papa Dens at lahat ng ating mga kagawang suportahan po natin. Sama na rin po natin mga idol ang ating mga reactors. Mapagpalang araw sa ating lahat.